Inaatake ang Ukraine ng lumilipad na basura. Hindi jet o tangke, kundi 10,000 kamikaze drone na mas mura pa sa second-hand na kotse. Noong Hulyo 2025, nagpakawala ang Rusya ng mahigit 6,000 at 300 Shahid drone sa Ukraine, mula sa 400 at 26 lamang noong nakaraang taon. Malawakang produksyon ang labanan at lamang ngayon ang Rusya, pero hindi sumusuko ang Ukraine. Pinalalawak ng Ukraine ang industriya ng drone at kaya na raw nilang gumawa ng 45 milyong drone kada taon. Karamihan ay tumatama sa loob ng Rusya. Ngayon, magkatunggali ang dalawang panig sa bagong paligsahan ng armas. Hindi lang sa pagpapalipad, kundi pati pagpigil ng mga drone. At ang pinakamalamang na sagot, hindi ito isang misil, kundi isang microwave. Pumasok ang Leonidas System, isang revolutionaryong United States na sandata na lumilikha ng dinakikitang electromagnetic field para magprito ng mga drone gamit mataas na microwave energy. Hindi lang sila pinapabagsak, ginagawang imposibleng liparan ang langit. Ang Leonidas System ay bunga ng tradisyonal na pakikidigma na nakatuon sa pagbuo ng mga panlaban sa lahat ng mga drone na ito. Ipinakita na ng Rusya at Ukranya ang iba't ibang teknolohiya at sandata kontra drone, mula advanced radar at electronic interference hanggang simpleng paraan. Mga howitzer na nakakabit sa mobile chassis para pabagsakin ang mga drone ng maramihan kapag pumasok na sila sa abot ng kanilang saklaw. At habang ang mga sandatang iyon ay sumasailalim sa aktwal na pagsubok sa digmaan mismo, pinapanood ito ng buong mundo, pinagmamasdan ng kanluran, at hinahanap ang sariling sagot sa posibleng hinaharap ng digmaan. Isang kumpanyang Amerikano ang gumagawa ng bagay na posibleng magbago ng lahat ng kalkulasyon. Dinadala tayo nito sa Leonidas, isang sandatang sobrang advanced na naglalabas ng mas maraming electromagnetic energy kaysa alinmang sistema sa mundo. Ayon kay Andy Lowry, Chief Executive Officer ng Ipirus, kung paputukin ang sistema sa Kyiv, matutukoy ito hanggang St. Petersburg. Iyan ang uri ng kapangyarihan na dahilan kung bakit ito ay isang high-value target. Pero isa rin itong mabagsik na panlaban sa mga kumpol ng drone. Sa totoo lang, mas maikli ang combat range nito. 1 kilometro para sa buong epekto at hanggang 10 kilometro para sa bahagyang epekto. Sapat pa rin iyon para mapinsala ang mga elektronikong drone na masyadong lumalapit. Para maintindihan ang tagumpay ng Leonidas, dapat nating tingnan ang problema ng traditional na air defense laban sa modernong drone warfare. Mula sa simple at karaniwang drone na gamit ng Russia at kaalyado nito, nakita na natin ito sa Ukraine. Kasama rito ang Shahid 100 at 36 ng Iran at mga katulad nito. Ang bawat Shahid ay nagkakahalaga ng 3,000 at 50,000 lang gawin, at nagawang kopyahin ng Russia ang gastos na ito mula sa Iran sa sarili nitong produksyon. Mas mura ang mas maliit na first-person view drone at bihirang lumagpas sa 10,000 ang presyo. Ang mga ito ay multi-mission na kagamitan. Di gaya ng kamikaze Shahid, pero mas mura kaysa sa alinmang ginagawa ngayon ng kanluran. Ang MQ, siyam na Amerikanong drone ay nagkakahalaga ng 32 milyon sa simula at maaaring umabot sa 60 milyon ang kabuang gastos sa operasyon sa buong buhay nito. Lumalala pa kapag tininingnan ang kasalukuyang panlaban. Ang tradisyonal na depensa sa himpapawid ay palitan. Isang interceptor laban sa isang target. Sa kasamaang palad, ang huli ay maaaring umabot ng daan-daang libong dolyar bawat isa. Wala pa dito ang multimilyong dolyar na baterya para ilunsad at gabayan ito sa target. Sa kabuuan, sa kasalukuyan, malinaw na pabor ang matematika sa panig ng Russia gamit ang mga drone na mura at kayang gawin ng maramihan na wala pang murang panlaban. Nagiging sakuna ang ganitong hindi patas na ekonomiya kapag pinalawak pa ito. Mula Agosto 1, 2024 hanggang Marso 1, 2025, iniulat ng Ukraine na mahigit 15,000 Shahid drone ang pinakawalan ng Russia. Kahit nakahanga-hanga ang rate ng pagharang ng Ukraine, ang pagkakaiba ng gastos ay nangangahulugan. Nanalo ang Russia sa isang digmaan ng pag-ubos sa pamamagitan lamang ng pagpuwersa sa Ukraine na gamitin ang pinakamahal nitong bala laban sa ilan sa pinakamura at pinakamaraming sandata ng Russia. Dahil dito, napipilitan ang Ukraine na umasa sa electronic warfare. Mas pinapababa ang katumpakan ng mga drone kaysa direktang pagharang. Dahil dito, dumami ang mga drone. Hindi mahalaga kung may isang Shahid
na tumama sa target nito. Ang mahalaga ay ang pinagsama-samang epekto ng sandatang panlaban na ito sa mga sibilyan at ang stress na dulot nito sa mga air defense. Nilikha ng Rusya ang isang sistema kung saan ang mismong banta ay nagiging sandata na pinipilit ang Ukraine na mamili sa pagitan ng pagprotekta sa mahahalagang infrastruktura at pagpapanatili ng kanilang kakayahang depensa para sa mga susunod na pag-atake. Bahagya lang naging epektibo ang electronic warfare ng Ukraine, kaya layunin ng Leonidas na ito'y mapabuti. Ang Leonidas ay kilala rin bilang Indirect Fire Protection Capability High Power Microwave or Indirect Fire Protection Capability. Ang high power microwave ay nilikha para maging madaling dalhin at mas matipid na electromagnetic interference system na may kakayahang sabay-sabay na gambalain ang electronics ng maraming drone. Ang pagbabagong ito mula individual na pag-target sa area denial ay posibleng magpataas ng bisa ng sistema. Binigyang diin ni Lowry na hindi tinitingnan ng Epirus ang Leonidas bilang isang simpleng directed energy system. Binigyang diin niya na tawagin itong weaponized electromagnetic interference na mahalaga sa praktikal na usapan. Ang tradisyonal na electronic interference gaya ng Model Thor ay nakatuon sa makitid na pagtutok at pag-overload ng capacitor. Piniprito nito ang circuit ng drone kaya bumabagsak ito. Inihalin tulad ni Lowry ang Thor sa isang death ray. At talagang epektibo ito. Habang ang Leonidas naman ay lumilikha ng napakatinding electromagnetic interference field. Sa halip na maghanap ng target, ang EIF ng sistema ay bumubuo ng dome o payong na umaabot sa tinatawag ng Army na tactical na mahalagang saklaw sa paligid ng transmitter. Daan-daang talampakan ang taas mula sa lupa. Pag na-install ang Leonidas, nagiging permanenteng electromagnetic anti-drone shield ito na kayang depensahan laban sa maraming drone. Walang hanggan, basta't napapanatili ang supply ng kuryente. Ito ay lumilikha ng isang ganap na naiibang modelong pang-ekonomiya. Sa halip na gumastos ng milyon-milyon kada labanan, ang mga operator ay nagbabayad lang para sa kuryenteng kailangan upang paganahin ang sistema. Ang nagpapabago ng laro kay Leonidas ay kung paano nito eksaktong ginagawa ang mga microwave. Ang mga tradisyonal na high-power microwave na kagamitan ay naglalabas ng malakas na pulso sa loob ng 10 nanosegundo, mas maikli kaysa pagitan ng computer clock pulses. Mas mahaba ang high-power microwave pulse ni Leonidas, umaabot ng 1 millisecond kaysa radar. Malaki ang epekto ng pinalawig na pulso sa paraan ng pag-apekto ng sistema sa mga target. Sa modernong chip ng drone, ang 1 millisecond ay makakasave ng libu-libong processing cycles. Ang matagal na nananatiling electromagnetic energy, ayon sa pamantayan ng microwave, ay patuloy na tumatama sa lahat ng target sa loob ng saklaw. Nalilito ang mga onboard processor hanggang sa tuluyang mag-shutdown ang sistema. Ang tuloy-tuloy na electromagnetic bombardment ay sistematikong nagpapalito at nagpapahinto sa bawat elektronikong bahagi sa field. Ipinapakita ng arkitektura ng sistema ang sopistikadong paraan nito. Ang Indirect Fire Protection Capability high-power microwave ay may 150 LRAMs. Sabi ni Lowry, nasa LRAMs ang karamihan ng high-value electronics ng sistema. Ang mga line-replaceable amplifier modules ay nagsisilbing block ng construction. Lumalaki ang sistema ayon sa dami ng LRAMs. Halimbawa, ang 10 LRAM na sistema ay 10 beses mas maikli ang saklaw kaysa sa 100 elemento. Tuwirang konektado ang modular na disenyo sa scalability ni Leonidas. Kung kailangan palawakin ang saklaw, pwedeng gawin ni Epirus ang 25 LRAM by 25 LRAM system na may 600 at 25 elemento. Ayon sa ilang kalkulasyon na ginawa ng kumpanya, maaari nitong triplehin ang kasalukuyang testing range. Isang installation lang ay kayang protektahan ang buong military base o maliliit na lungsod. Ang Rapid Capabilities and Critical Technologies Office, Rapid Capabilities and Critical Technologies Office ng United States Army ay nagbigay ng kontratang nagkakahalaga ng $43 milyon kay Epirus para sa paghahatid ng 2 Generation 2 Leonidas High Power Microwave Air Defense System. Ang bagong sistema ay gumagawa ng 30% na mas malakas na kapangyarihan, kayang mag-transmit ng mas matagal at naglalabas ng mas mabibigat na pulso at cycle. Ito ay katumbas ng halos 25 beses na mas malawak na saklaw
na nagbibigay daan dito na mag-transform mula sa point defense hanggang sa ganap na area denial. Ang orihinal na layunin ng sistema ay upang tugunan ang isa sa mga pangunahing problema nito. Ang Leonidas Gen 1 ay ang napakalaking konsumo nito ng kuryente at mataas na pangangailangan sa enerhiya na naging dahilan kung bakit mahirap ang tuloy-tuloy na operasyon. Napatunayan sa aktwal na operasyon na mas magaling ito kaysa sa ibang sistema kaya nakuha ang kontrata ng United States Army. Ipinakita rin ng mga ito ang hindi praktikal na pangangailangan sa enerhiya sa totoong buhay na siyang tinutukan ng Gen 2 system na solusyonan. Ang pagpapabuti ng peak power at operasyon ay nangangailangan ng redesign ng power supply at dagdag na 800 libra ng lithium poly batteries. Ang dagdag na imbakan ng enerhiya ay kaya ng patakbuhin si Leonidas ng hanggang 30 minuto ng walang external power. Dahil ang drone encounter ay kadalasang ilang segundo lang, ito ang oras na lumilipad ang drone sa loob ng detection radius ng sistema. Ang 30 minutong operasyon ng Gen 2 ay kayang pabagsakin ang maraming drone o depensahan laban sa sunod-sunod na atake. Kapag humaharap sa mga Russian swarm na maaring binubuo ng daan-daang drone sa isang pag-atake, nagiging napakahalaga ng kakayahang magpatuloy sa pakikipaglaban para sa kaligtasan. Marahil ang pinakamahalaga sa pagdating ng Gen 2 ay kasama na rin ang kakayahang ikonekta ang dalawang indirect fire protection capability high-power microwave system at gamitin ang mga ito ng sabay. Mas epektibo silang magtulungan. Halos doble ang lakas at abot nila. Kahanga-hanga si Leonidas dahil hinahamon niya ang mga pangunahing palagay sa electronic warfare, lalo na sa electromagnetic hardening. Gumawa si Lowry ng isang dapat ituring na kapansin-pansing pahayag. Natuklasan namin na maaaring maging matalino ang electromagnetic interference. Matutukoy nito ang daan papasok sa pinatibay na lugar kung tama ang carrier frequency pulses mo. Kung tama ang lahat ng settings, maaari mo pang mapasok ang isang drone na akala mo ay matibay at hindi tinatablan. Ang kakayahang gambalain ang target na may electromagnetic shield ay maaring magbago ng evolution. Ang mga traditional na electromagnetic pulse weapons laban sa drone ay umaasa sa lakas, ngunit kayang harangin ng tamang shield. Sa mas maliliit na drone, malamang na inilagay lang ito bilang dagdag na ideya para mapababa ang kabuang gastos. Sa mas malalaking at mahal na drone, karaniwan ng may electromagnetic shielding at redundancy. Tandaan na ang Russia ay higit 3 taon ng aktibo sa digmaan. Kaya nakabuo na sila ng electronic warfare na solusyon at countermeasure. Iyon lang ang paraan para umusad. Samantala, mukhang gumagamit si Leonidas ng advanced na signal processing para matukoy ang kahinaan kahit sa matitibay na electronics. Sa madaling salita, para itong nagka-cyber attack sa isang target pero ginagawa ito sa analog na paraan, imbes na digital. Hindi tina-target ng signal ang drone receiver antennas na kadalasang ginagamit para gambalain ang chip. Sapat na malakas at tahimik ang microwave para direktang gambalain ang analog na bahagi tulad ng servomotor o mga wire. Nilalampasan ang traditional na cybersecurity sa pag-atake sa pisikal na bahagi ng elektronikong sistema. Dahil dito, posibleng magamit si Leonidas hindi lang sa simpleng operasyon kontra drone. Sa teorya, maaari itong gamitin laban sa kahit anong sistemang umaasa sa electronics, mula sa mga sasakyan hanggang sa mga kagamitang pangkomunikasyon at maging sa mga sistema ng paggabay ng misil. Ang pagdepende ng Rusya sa electronic warfare sa lahat ng operasyong militar ay nagpapabanta sa kakayahan nito. Sabi ni Lowry, nasubukan na ng hukbo ang high-power microwave na teknolohiya ng Ipirus sa lahat ng kaugnay na banta sa labang ito abroad at sinasabing 100% ang bisa nito. Maaaring exaggerated lang ito para sa test case at di tumutugma sa totoong malalaking laban. Pinatutunayan ng mga kontroladong pagsubok na tumpak at maaasahan ang Leonidas sa layunin nito. Nagplano ang hukbong katihan na subukan ang dalawang Gen 2 system sa Naval Air Weapons Station, China Lake, California sa Oktubre 2025 upang suriin ang kakayahang pagdugtungin ang maraming unit para mapataas ang power output at matukoy ang mahahalagang engineering metrics na kailangan para gawing mule prototype ang aparato tungo sa isang tunay na sandata na maaaring gawin at gamitin sa harapan. Sa kabila ng kahangahangang kakayahan nito,
Malamang na magiging malaking hamon ang pagpapalawak ng produksyon para sa Leonidas sa mga susunod na panahon. Noong Agosto 2025, tinaya ng Iparius na kayang gumawa ng 20 indirect fire protection capability high-power microwave. 2 sistema bawat taon sa nag-iisang pasilidad nito at iminungkahi rin nito na maaari nilang itaas ang bilang na iyon sa 30 kung kinakailangan. Sapat ang produksyon para sa simula ng deployment, pero maaring kulang ito para sa malawakang gamit. Mas kritikal sa pagpapalawak ng produksyon, ang halaga ng sistema. Ayon kay Lowry, ang presyo ng bawat sistema ay $10 to $20 milyong. Mukhang malaking puhunan ito, pero tandaan na kuryente lang ang gamit ng sistema para pagganahin ang sandata. Walang kailangang ilunsad na interceptor, misil, o anumang gamit na material na nauubos habang ginagamit. Dahil dito, mas matipid ang Leonidas kaysa sa traditional na air defense system, lalo na sa kakayahan at tagal ng paggamit nito. Bukod pa rito, pagdating sa gastos ng sistema, ang LRAMs ay bumubuo ng humigit kumulang 65% ng kabuang halaga. Ipinapakita na ang economies of scale sa LRAM production ay pwedeng magpababa ng gastos kada unit. Kung maraming United States kontratista ang may lisensya gumawa ng LRAMs para sa Leonidas system, pwedeng bumaba ang gastos o tumaas ang taunang kapasidad ng IPIR United States. Kung ang mga Leonidas system ay tunay na makapasa sa mga paparating na pagsusuri, ang kanilang paggamit sa militar ng United States at sa buong mundo ay maaring lubusang baguhin ang estratehikong balanse na naging dahilan kung bakit napaka-epektibo ng mga drone swarm. Ang tuloy-tuloy na paggamit ng Russia ng murang drone ay nagpapakita ng paglipat sa digmaang ubusan gamit ang labis na air defense system. Direktang kinokontra ng Leonidas ang estratehiyang ito sa paggawa na hindi mahalaga ang dami ng umaataking drone. Tinawag ito ni Lowry na Tower, 22 senaryo, na tumutukoy sa isang pag-atake ng drone na inilunsad ng Islamic Resistance sa Iraq, na tumama sa Tower 22, isang outpost ng militar ng United States sa Rukban, Hilagang Silangang Jordan, noong Enero 2024. 3 sundalong Amerikano patay, 47 sugatan sa pag-atake. Kung gumagana ang IPIRAS system, sana naiwasan ang pagkasawi ng mga Amerikano. Mas malawak, maaaring maging bahagi ng layered Homeland Air Defense ang IPIRUS system sa ilalim ng Golden Dome Initiative ni Pangulong Donald Trump. Ang pagsama nito sa pambansang depensa ay maaaring magpatunay ng halaga ng sandata. Ang tunay na pagsubok ay ang pag-deploy ng Leonidas system sa Ukraine. Kung mapabilis ang prototype, makakapagbigay ito ng gumaganang sistema na makakatulong baguhin ang digmaan ng pag-ubos. Sa kabila ng galing niya sa papel, may malaking hamon si Leonidas sa operasyon. Naglalabas ito ng malaking enerhiya at ayon sa tagagawa, mas mataas ang electromagnetic interference energy nito kaysa sa ibang sistema sa mundo. Malalantad sa sensor ng kalaban ang sistemang ito dahil sa lakas ng electromagnetic signature, dahil sobrang liwanag ng indirect fire protection capability. High-power microwave, 2 kapag nagpapadala, kailangang gamitin ito ng militar sa labas ng detection range ng kalaban. Maaring makabawas sa bisa ng aparato. Malamang hindi maapektuhan ng microwave emissions ang long-range na bomba na walang gabay. Kung matutukoy ng Russia ang lokasyon ng aparato, maaari itong magpadala ng mga eroplano na may dalang glide bombs para sirain ito. Glide bombs ang pangalawang pinakamalakas na sandata ng Russia sa digmaan dahil sa dami ng Soviet gravity bombs na mayroon sila. Ang mga murang conversion kit ay nagbibigay ng mas magandang aerodynamics at simpleng navigation. Ang visibility paradox ay nagpapakitang ang lakas ng sistema ang sanhi ng kahinaan nito. Solusyon dito ang pag-develop ng shoot and scoot capabilities, pansamantalang pag-activate ng sistema laban sa drone o iba pang banta. Agad ilipat ang lahat ng kagamitan sa ibang lugar para mahirapan itong tamaan ng mga missile. Kahit mahirap tingnan, ina-advertise ang sistema na kayang mag-cold start at magpaputok mula nakaimbak na posisyon sa loob ng 15 to 20 minuto. Ang pangangailangang ito sa mobilidad ang nagdulot ng pag-unlad at pag-diversify ng mga platapormang gamit sa deployment at transportasyon. Ang Leonidas ay bahagi ng isang linya ng produkto na kinabibilangan din ng mga mobile unit, gaya ng nabanggit kanina, at tinawag itong Leonidas Mobile. Tampok ng unit ang high-power microwave array ng kumpanya na naka-integrate sa isang Stryker na sasakyan.
Nagbibigay ang integrasyon ng sasakyang ito ng taktikal na mobilidad para sa kaligtasan sa labanan. Ang mga implikasyon ng Leonidas ay lagpas pa sa kasalukuyang labanan sa Ukraine. Matagumpay na nakalikom ang Epirus ng $200 at 50 milyon sa isang oversubscribed na Series D funding round noong Marso 2025 na nagdala ng kabuuang pondo nito sa mahigit 550 milyon. Ipinapakita ng malaking pamumuhunan ang pagkilala sa potensyal ng teknolohiya para sa malaking pagbabago. Ang ikatlong merkado ay mga banyagang bentahan ng militar na pinalakas ng mga kaganapan sa Ukraine at gitnang silangan. Dahil sa Australia, United Kingdom, United States Pillar 2, sumali ang Epirus sa Project Land 100 at 56 ng Australia at in-advertise ang kakayahan nitong mag-neutralize ng maliliit na drone. Ipinapakita ng international na kolaborasyong ito na ang IPIRIS ay may ambisyong lumampas sa United States at lokal na target ang buong kanluran at mga kaalyado bilang merkado. Lumalagpas ang gamit ng teknolohiyang ito sa karaniwang militar. Dahil sa posibleng banta sa World Cup Soccer Series, ano-anong United States cities ang mag-host sa Hunyo? Noong Hulyo, iminungkahi ni Lowry ang pangangailangan ng high-power microwave system malapit sa mga labanan at timog United States border. Ipinapakita ng papel na ito ang gamit ng sistema sa seguridad ng bansa para sa proteksyon ng sibilyan. Mula Agosto 2023 hanggang Abril 2024, 170 drone attacks ang nararasan ng United States Army Brigade Combat Team. Habang ang mga puwersa ng United States sa ibang bansa ay mayroon ng mga unang henerasyong sistema para labanan ang sadyang maliliit na drone, ang malawak at komprehensibong proteksyon ng mga infrastruktura sa loob ng bansa ay nananatiling malayo pa. Kayang punan ni Leonidas ang mahalagang kakulangan sa kakayahan, pero hindi siya lang ang opsyon sa electronic warfare. Sa katunayan, ang paglaganap ng mga drone at computer-assisted na operasyon ay maaaring nagsanhi ng pag-usbong ng isang ganap na bagong larangan ng digmaan. Pinaghalo nito ang robotics, artificial intelligence at computing para mapababa ang gastos sa disposable na kagamitan at panganib sa tao. Kailangang pabilisin ang paggawa at pamamahagi ng bagong sandata at sistema dahil sa pangangailangan. Tingnan mo na lang ang Ukraine. Ang bansa ay halos walang kakayahan sa paggawa ng drone noon, pero ngayon isa na sila sa pinakamalalaking gumagawa ng iba't ibang uri ng drone. Napilitan ang Ukraine na gumawa ng mga proseso mula ideya, prototype, hanggang produkto sa loob lamang ng ilang buwan. Ganon din sa Russia, na patuloy na dinadagdagan ang produksyon ng lokal nilang Shahid drone at mga bersyon nito. Kasabay nito, patuloy pinapabuti ng Russia ang disenyo ng drone, pati depensa, bilis, at lakas ng pagsabog. Dapat mapahusay si Leonidas agad sa larangang ito. Kung may epekto ito sa digmaan, pabor ito kay Leonidas dahil maari nitong hamunin ang kasalukuyang modelo ng pagbili ng gamit militar. Ang high-power microwave systems ay kaakit-akit dahil mas mababa ang gastos kada putok kumpara sa kinetic weapons na umaabot minsan ng higit $1 milyon bawat bala. Kung ang sistema ay kayang umatake ng maraming target gamit lang kuryente, hindi na mahalaga ang tradisyonal na pagkalkula ng gastos. Pabor din sa maintenance na ekonomiya ang mga solusyong gumagamit ng directed energy. Dahil nababago ang mga module, patuloy pa ring gagana ang indirect fire protection capability high-power microwave kahit may masira at madaling palitan ang mga ito. Hindi na kailangan bumili ng dalawang Leonidas system para sa 99% mission availability. Ang tagumpay sa hukbong katihan ay magdudulot ng demand para sa Leonidas at mga katulad na sistema sa tatlong umuusbong na merkado. Malalaking oportunidad para sa pag-deploy ang merkado sa ibang bansa, gaya ng low-altitude air defense, proteksyon ng bayan, at foreign military sales. Kasabay nito, inilantad ng drone war ng Russia laban sa Ukraine ang mga pangunahing kahinaan sa tradisyonal na mga sistema ng air defense. Ang murang attack drones laban sa mahal na interceptor missiles ay nagdudulot ng hindi matatag na sitwasyon na dapat agad maresolba. Hindi na dapat ipagpaliban. Kung gagana ito, pwedeng maging sentro ng pagbabago si Leonidas. Pero para dyan, kailangan nating maghintay at tingnan kung hanggang saan kayang itulak ng sistema para maging versatile, palihim, at epektibo ng sabay-sabay. Salamat sa panonood. At kung gusto mong malaman pa kung paano hinaharap ng Ukraine ang mga drone ng Russia ngayon, panoorin mo ang video na ito. Para sa latest sa global geopolitics,
Mag-subscribe sa The Military Show para sa araw-araw na videos.